Good morning mga kagre. So, andito na tayo sa area. So, ang gagawin natin ngayon mga kagre is i-share namin yung pagbabading. So, paano ba gawin yung pagbabading ng rubber. So, ang una natin gagawin mga kagre is titingnan muna natin yung sitwasyon ng rootstock. So, yung rootstock, yung tinatawag natin na rootstock is yung tinanim natin na buto. Nabanggit ko na dati sa unang video ko, yung tinanim natin na buto. So, inalagaan natin yan 4 to 8 months. So, yun yung mga traditional way. So, yun ang gagawin natin ngayon kasi doon pa tayo sumusunod. Iba yun sa bago natin ginawa ngayon na bago yung buto na medyo hindi na tayo aabot doon sa 4 months ibabad na natin. So, dito sa traditional, so isi-share din namin kung paano kami mag-budding. So, pagbabading mga kagre, sobrang importante yun kasi doon natin malalaman, doon natin maipapakita kung gaano ka-quality ang ating seedling na rubber. So, hindi natin siya pwede itanim na diretso lang na buto. So, ginagawa natin yung budding activity para magiging quality planting material. So, kukuha tayo ng mga clone na ikakabit natin sa budwood garden. So, yun yung budwood garden natin mga kagre, malapit lang. So, dapat kasi pagka may budwood garden ka, ang nursery mo nasa paligid lang. So, lahat ng mga budwood garden, kung ano man yung mga itatanim mo dyan ng mga mother plant, kahit hindi rubber, kahit kakao, kahit ano fruit trees, so kailangan talaga nasa paligid lang. Kasi yun ang importante, kasi pag kukuha tayo ng sayon or budwood is maiwasan natin yung dehydrate. So ibig sabihin tataas yung percentage na maibubuhay mo siya, dugtong, budding man yan or markot. So yun ang importante mga kagre, nasa paligid lang. So balikan natin yung rubber mga kagre, kasi yung rubber talaga sobrang technical. So marami pang hindi nakakaalam o hindi pa nakakaunawa masyado, o marami pang tanong tungkol dun sa rubber. So mamaya unti-unti natin i-discuss kung bakit kailangan nating i-budding yung rubber. So bago yan mga kagre, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin natin yung notification bell para updated kayo sa mga video activity pa nagagawin namin. So marami pa kaming i-share mga kagre. So ngayon, habang pupunta tayo sa mga activities, i-discuss ko rin kung bakit natin ginagawa o bakit natin kailangan i-budding yung para mga kagre. Puntahan na natin sila. So yan mga kagre, kukuha na kami ng budwood. So, kasama natin si Rani, si Makmak. Sila talaga yung mga tumitira sa mga budding kasi sila lang nakakaalam sa ngayon. So dito po dadaan. Punta kami doon paano kunin yung budwood. So i-share natin. Okay, Edwin, mga kagre. So naayos nila yung niyog. So kita nyo naman doon. So next vlog natin, ano din natin yung niyog para sino yung kuya, musta? Ito, nag-aayos ng mga halaman. Maraming halaman. Maraming klase-klase ng halaman. Ayan mga ka-green nyog. So nadaan tayo rito. Next activity natin is subaybayan din natin itong nyog. Ayan mga kakao. So sama tayo dun kuya. Budwood. Punta na tayo dun sa budwood garden. So medyo mainit-init na.
is hindi siya maganda. Kasi wala siyang laman yung mata niya. So i-reject mo siya. So kailangan talaga is pipiliin mo yung active na bad eye. So hindi lang ganun kadali mag-budding. So may tinitingnan ka rin. Ito mga kagre is ito yung maganda. Ito yung may laman siya sa bad eye. So dito kasi siya tutubo. Ito kasi yung maging base niya kung gaano ka active yung tutubo dito. Kasi after 21 days is tatanggalan natin siya ng plastic. So pagkatapos natin matanggalan ng plastic, develop lang natin siya 5 to 10 days. Ika-cut na natin siya dito. So yung tinatawag na ika-cut back na natin siya. So ipo-pull out na natin siya, dadalhin doon sa nursery. Doon na natin pa tutubuin. So antayin natin 45 to 60 days yung pag-matured ng dahon, yung sprout niya. So planting materials na siya. So, ito yung mga pinagkunan natin mga kaagri. So ito yung mga kinukuha natin, dito tayo pumipili ng mga mata. So yung mga iba na medyo hindi maganda, iniiwanan natin kasi marami naman tayong badwood. So itong mga ito, pwede sana to pero hindi naman tayo nagtitipid sa badwood. So talagang pinipili lang natin yung active at saka maganda yung outcome na pagtubo ng sprout. So yun lang mga kaagri, kaya kunting ingat lang lalo na dito sa knife kasi kailangan natin ng matalim talaga. So ganoon lang mga kaagri. So hintayin na lang natin. Ito almost ito natapos ni Rani kapon ni Makmak. So siguro mga isang linggo matatapos nila to. So ipo-pull out natin after 21 days. Bubuksan natin tong supot. So yun lang mga kaagri. So yun lang naman ang importante. So hindi tayo basta-basta magtanim lang ng direct o seedlings lang. So kailangan natin ng mga technology na ganito para naman sa pagdating ng panahon malaki yung pakinabang niya, hindi lang sa kalikasan pati rin sa mga hanap buhay ng mga tao, kasi marami tayong mabibigyan na hanap buhay pag nakatanim tayo ng maraming rubber. Kasi huwag natin isipin muna yung kikita tayo, ang kita ando na yun. Ang importante lang is makakontribute na naman tayo sa kalikasan kasi punong kahoy po itong itatanim natin. So hindi lang dito umiikot yung natin, lahat ng uri ng tanim ulit-ulit tong gagawin natin dito. So samahan na natin yung mga bagong technology. So marami pa tayong gagawin. So ito traditional pa lang to. Please pinakita namin para masubaybayan talaga. So papasok tayo dun sa mga new technology, yung mga modified na. So yun lang mga kaagri. So isa lang itong technical na pinapakita namin. So kaya natin. Ayan mga kagri, so tapos na tayo. So sila tuloy-tuloy sa pag-boarding, tayo tutulak na kasi marami pa tayong ikutan. So yan lang mga kagri, no? Hanggang sa muli nating activities. So marami pa tayong activities. So sa ngayon yan lang muna. So maraming salamat mga kagri. Ganda.